Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 4, Quarter 4, Aralin 7. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagbuo ng malikhaing proyekto mula sa recyclable materials. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, hakbang sa pagkalap ng mga materyales. Pangalawa, paghahanda ng mga kasangkapan. Pangatlo, hakbang sa pagbuo ng proyekto. Unang araw, maikling balik-aral. Narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating nakaraang aralin. Una, ano ang pagre-recycle? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagre-recycle? Pangatlo, magbigay ng mga recycled materials na maaaring gamitin sa paggawa ng produkto. At pang-apat, magbigay ng mga kasangkapan na kinakailangan sa pagbuo ng proyekto. Sagutin natin. Una, ano ang pagre-recycle? Ang pagre-recycle ay ang muling paggamit ng mga lumang bagay upang makabuo ng bagong bagay o produkto. Bakit mahalaga ang pagre-recycle? Mahalaga ito upang mabawasan ang basura, makatipid sa likas na yaman at mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Magbigay ng mga recycled materials na maaaring gamitin sa paggawa ng produkto. Plastic, papel, bote, lata, kahoy, at tela. Magbigay ng mga kasangkapan na kinakailangan sa pagbuo ng proyekto. Gunting, pandikit, martilyo, pako, sinulid, at panukat. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay may maraming kahalagahan para sa kapaligiran, ekonomiya at lipunan. Sa pamamagitan ng paggamit ng recyclable materials sa paggawa ng mga bagong produkto, nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill o incinerator, na tumutulong sa pag-iwas sa polusyon ng lupa at tubig. Ang paggamit ng recycled materials ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga likas na yaman tulad ng mga puno, mineral at tubig dahil hindi na kailangang kumuha ng bagong materyales. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang sustainable na ekonomiya at lipunan. Ito ay nakakatulong sa pangangalaga sa kalikasan, paglikha ng mga trabaho, pagtitipid ng enerhiya, at pagbawas ng polusyon. Sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga praktika ng pagre-recycle at paggamit ng recycled materials, maaari tayong mag-ambag sa pagbuo ng isang mas malinis, mas ligtas
at mas matatag na mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa araling ito, kayo ay matututo sa paggawa ng plano at pagbuo ng recycled na produkto, gaya ng mga halimbawa sa larawan. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Plano. Isang detalyadong paghahanda para sa mga bagay na gustong mangyari o maganap. Proyekto. Isang gawain o trabaho na gustong isakatuparan. Produkto. Ito ang nalikha na resulta ng paggawa mula sa mga materyales. Recycle. Ang pagre-recycle ay isang proseso ng pagkolekta, pagproseso, at muling paggamit ng mga materyales mula sa mga itinapon na produkto upang makalikha ng mga bagong produkto. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Pagbuo ng malikhaing proyekto mula sa recyclable materials. Pagproseso ng pag-unawa. Anong mga produkto kaya ang maaaring malikha mula sa mga recyclable materials na nasa larawan? Dyaryo, babasaging bote, plastik na bote, lata, at karton. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Sa pamamagitan ng paggamit ng recyclable material sa paggawa ng mga bagong produkto, nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga kanal, ilog, dagat at tambakan ng basura na nakakatulong sa pag-iwas sa polusyon ng hangin, lupa at tubig. Pinatnubayang pagsasanay, A. Hakbang sa pagkalap ng mga materyales. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na kinakailangang gawin upang mabilis na makapagkalap ng mga recyclable materials. Number 1, pangungulekta. Ang mga kinakailangang materyales ay maaaring makalap sa mga sumusunod na lugar: loob ng bahay, sa kapitbahay, sa daan o paligid, at sa basurahan. Number 2, pagsesegregate. Ang hakbang na ito ay pagpili ng mga nakolektang recyclable materials na nasa maayos na kondisyon o maaari pang gamitin. Number 3, paglilinis. Ang mga napiling recyclable materials ay lilinisin o huhugasan upang maayos at malinis itong magamit sa isang proyekto. B. Paghahanda ng kasangkapan. Una, tukuyin ang mga kasangkapang kakailanganin. Pangalawa, suriin ang mga kasangkapan kung ligtas pa silang gamitin. Pangatlo, subukan ang mga kasangkapan kung maayos pa silang magagamit. C. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto. Isinasaad dito ang pangalan ng proyektong gagawin. Halimbawa, parol na yari sa plastic bottle o alkansya na yari sa lata at iba pa. Pangalawa, layunin sa paggawa.
Isinasaad dito ang mga dahilan kung bakit gagawin ang isang proyekto. Halimbawa, upang makagawa ng parol mula sa mga plastic bottles na nakakalat sa kapaligiran. Pangatlo, mga materyales na gagamitin. Ito ay mga kakailanganing materyales upang magawa ang proyekto. Ang mga halimbawa nito ay mga recycled plastic bottles, lata, karton, bote at iba pa. Panglima, guhit o krokis ng proyekto. Sa bahaging ito, iguguhit ang kabuang larawan ng proyekto. Ito ang magiging modelo habang ginagawa ang proyekto. Dito rin nakalagay ang mga sukat at iba pang detalye na makatutulong sa paggawa ng proyekto. Pang-anim, pamamaraan sa paggawa. Dito nakatala ng sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto mula sa una hanggang sa matapos ito. Halimbawa ng isang plano ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto, alkansyang lata. Pangalawa, layunin. Nakagagawa ng alkansya na gawa sa recycled lata. Nakagagamit ng tamang kagamitan sa paggawa ng alkansyang lata. Nasusunod ang tamang hakbang sa paggawa ng proyekto. Pangatlo, ang krokis ng proyekto. Pang-apat, mga materyales na gagamitin. Recycled na lata, papel, pangkulay, at gunting. Kasangkapang gagamitin, gunting at cutter. Pang-apat, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Una, hugasan ng lata na gagamitin. Sabuning mabuti ang labas. Pangalawa, lagyan ng butas sa itaas at ibabaw ng lata kung saan kasya ang bariyang 5 piso at 10 piso. Pangatlo, hugasan din ang loob nito sa pamamagitan ng paglagay ng butas sa itaas na bahagi ng lata. Pang-apat, patuyuin ang lata. Panglima, pahiran ng pandikit ang palibot ng lata, idikit ang puting papel, patuyuin at gupitin ang sobrang puting papel. Pang-anim, lagyan ng disenyong nais ninyong gawin. Kapito, ilagay sa isang tabi o lugar na hindi masisira. Narito naman ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto gamit ang larawan. Tingnang mabuti ang pagkakasunod-sunod nito. Ikalawang araw, paglalapat at pag-uugnay. Pagbuo ng recycled project. Pagbuo ng recycled project. Gamitin ang nakatakdang worksheet para sa bahaging ito. Panuto, mag-isip ng recyclable materials na madalas makita sa loob ng paaralan. Mag-isip ng produkto na maaaring magawa mula sa nakalap ninyong recyclable materials. Maaaring magsaliksik sa internet upang magkaroon ng ideya sa gagawing plano ng proyekto. Pumili ng proyektong kaya ninyong matapos sa loob ng 40 minuto. Gumawa ng plano ng proyektong napili. Gamitin ang susunod na pahina sa paggawa ng plano at paghatian ang mga dapat gawin upang mabilis na matapos ang proyekto.
Narito ang format ng inyong gawain. Una, pangalan ng proyekto. Pangalawa, layunin. Pangatlo, materyales at kagamitan. Pang-apat, mga kasangkapang gagamitin. Panglima, guhit o krokis ng proyekto. Pang-anim, pamamaraan sa paggawa. Ikatlo at ikaapat na araw, pabaong pagkatuto. Tanong, tugon, panuto, ano-ano ang mga hakbang sa pagkalap ng mga materyales? Pangalawa, ibigay ang mga kaparaanan sa paghahanda ng mga kasangkapan. Pangatlo, ano-ano ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. At pang-apat, magbigay ng detalye tungkol sa produktong nais gawin mula sa recycled materials. Sagutin natin. Ano-ano ang mga hakbang sa pagkalap ng mga materyales? Ang sagot, pagsusuri kung aling mga materyales ang maaaring i-recycle, pangangalap ng malilinis at maayos panggamit na materyales, at pagsasaayos at paghihiwalay ng mga ito ayon sa uri. Pangalawa, ibigay ang mga kaparaanan sa paghahanda ng mga kasangkapan. Ang sagot, siguraduhing malinis at maayos ang mga kasangkapan bago gamitin. Ihanda ang lahat ng kinakailangang kagamitan sa isang maayos na lugar. Suriin kung gumagana ng maayos ang mga kasangkapan tulad ng gunting, martilyo at pandikit. Pangatlo, ano-ano ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto? Ang sagot, pagpaplano ng disenyo ng produkto, paggupit, pagdikit o pagbubuo ng mga materyales ayon sa disenyo, at pagpapakinis at pagpapaganda ng proyekto bago ito ipakita o gamitin. Pang-apat, magbigay ng detalye tungkol sa produktong nais gawin mula sa recycled materials. Ang sagot, halimbawa, paggawa ng flower vase mula sa lumang bote ng soft drinks, gamit ang pintura at dekorasyon upang gawing kaakit-akit. Pagninilay sa pagkatuto, sagutin ang lingguhang reflection log. Ang pinaka-paborito kong gawain ngayong linggo ay, ngayong linggo natutunan ko ang, ngayong linggo ang aking ipinagmamalaki ay, at sa susunod na linggo gusto kong pagbutihan ang, gawin ito sa iyong kwaderno. Pagsusulit bilang isa, gawain aktwal na pagbuo ng recycled project. Panuto, gawin ang proyektong napagkasunduan gamit ang nabuong plano ng proyekto mula sa inyong worksheet. Hatiin ang bawat trabaho upang mapabilis ang paggawa ng inyong proyekto. Maging maingat sa pagbuo ng inyong proyekto upang maiwasan ang anumang disgrasya. Narito ang rubric sa paggawa ng plano ng proyekto. Criteria, bahagi ng plano ng proyekto, nilalaman ng plano ng proyekto, guhit ng disenyo, at materyales at gagamitan. 5 puntos ang pinakamataas, 1 puntos ang pinakamababa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!